Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakabiglang revelasyon ang nilabas ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. Kaugnay umano sa di umano'y sabwatan nila ni President Kuting ng Norte Jr. matapos siyang makaranas ng ilang seryosong problema sa kalusugan. Ang revelasyong ito ay agad na nagdulot ng pag-aalboroto sa social media at mga usaping pampolitika. Ayon kay Rimulya, sa isang pribadong panayam na inilabas sa publiko ngayong linggo, matagal na umanong may lihim na kasunduan sa pagitan nila ni PBBM tungkol sa ilang sensitibong usaping pamahalaan. Hindi niya tinukoy ang eksaktong detalye ng sabwatan, ngunit binanggit niya na may kinalaman nito sa ilang desisyong pampolitika na kailangang itago sa mata ng publiko. Dagdag pa ng kalihim, naging mitya ng kanyang pagbubunyag ang biglaang pagsiklab ng kanyang mga problema sa kalusugan. Isang paalala umano sa kanya na walang lihim na hindi nabubunyag. Inamin niyang muntik na siyang mospital kamakailan dahil sa stress at pagod sa trabaho, dahilan para siya'y magnilay-nilay at pag-isipan ng kanyang mga nagawa. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula sa Malacanang hingil sa mga payag ni Rimulya. Ngunit umuugong na ang panawagan ng transparency mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Pinangangambahan ng ilan ng maaaring mas may malalim pang issue sa likod ng mga sinasabi ng mga kalihim. Samantala, hinimok ng ilang mambabatas ang ilang investigasyon upang masusing malaman ang katotohanan sa likod ng revelasyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na mga petition or whatever kung sa magkuhan sa ilang mga abogado, especially the attorney Roque Matrixi, I will be there to sign. Put my name and put sign, and I'm dakopon ko ron sao ko na inig makauli kong Pilipinas pohon. Tapos butang footnote, jutang gininan nyo. I like that. Thank you, sir. Salamat kayo, salamat. Daghang salamat. Salamat. Si Joy Habel. Ayan, pasalutahin natin sila lahat. Alright, Joy, come on in. Thank you po, sir, Cecilio. Looking forward to see you. Salamat, sir. Mabuhay po kayo. Joy, pwede mo nang i-unmute. Yeah, okay. Hi, Joy. Hi, Joy. Hello po. Hello, Miss Marlica. Joy to the world. Alright, Joy is in. Yes, maraming salamat po sa pagpapaakyat sa akin ngayon dito sa live stream natin. And nice to finally makausap si Miss Maharlika. I'm really a fan of yours po. Salamat palangga. Listening. I'm always watching your vlogs and your talaga pong maraming salamat po sa yung pag-i-educate sa amin or pag-i-inform sa amin sa mga mahalagang issues na kinakaharap ngayon ng ating bansa. And it's my second time na makiat dito sa Congress ng sa bayan ng Pilipino. Kongreso ng Bayang Pilipino, yes. And ito po ngayong pagpapatawag ng Congress natin sa mga vloggers. Para po sa akin, masasabi ko lang, it is a desperate attempt ng Congress or ng BBM administration ngayon to put a rein sa mga vloggers natin ba, na lalo na yung mga matatapang natin mga vloggers na gusto nilang kontrolin ang mga ito para hindi na sila magkaroon ng tapang at lakas na loob para talagang yung magpahayag ba na magsabi sa mga yung mga kamalian na nangyayari sa gobyerno ngayon. Yun nga po na para sa akin talaga, the vloggers played also a big part sa akin personal na kaalaman na I'm living here in Switzerland, mag-30 years na po ako dito. And before that, before President Digong, wala po akong
pakialam sa sa politika ng Politika. Pilipinas dahil dahil nawala na po ako ng yung sabi ko pag-asa. Sabi ko naka-escape na ako, wala na ako sa Pilipinas. I'm already safe here in this place where I am now. So I don't care anymore what happened to the Philippines kasi mula nga po ng from EDSA yung kala natin pag umalis na yung si senior magaganda ng Pilipinas, but then yung mga sumunod they all failed us. So parang wala din wala din talagang magandang nangyari sa Pilipinas until Digong came. And nakilala ko din po si PRRD through mga vloggers din po. And yun nga, since 2016, I'm always watching, listening to vloggers. Naging paboritong pastime ko na yan dito, na makinig sa kanila. And talagang naging yung nabuhay yung yung patriotismo ko sa Filipino. And I again fell in love with Philippines. I said, maganda ang Pilipinas kung mahawakan talaga ng isang magandang leader, ng isang magandang tapat na pangulo like PRRD. And then yun nga, isa din ako sa nabudol ni BBM after PRRD with the promise of continuity. At ito nga ngayon, karamihan din sa atin na talagang malaki ang pagsisisi at disappointment sa yun nga sa nangyayari ngayon sa bansa natin. So for me, Miss Maharlika, mga people like vloggers like you, like Attorney Trixie, sila Joey, Sas, and also Maui, you are for us our modern hero. Para po sa akin yan. You are our modern hero. Kasi kung wala po kayo, we will be kept in the dark. Hindi po namin malalaman, lalo na po sa amin ng mga Pilipino na nasa ibang bansa, hindi po namin malalaman ang nangyayari at ginagawa ng mga politiko or ng government sa bansa natin. Be it good sa PRRD, nila, yung sinasabi nila yung mga ginagawa ng PRD administration, it was the bloggers. It were the bloggers. At ngayon din, through BBM, with BBM, yung mga katiwalian nila, nagkakaroon din kami ng information through the bloggers. At kasi po sa mainstream media, wala na po tayong maasahan. Even yung mga mainstream media dito sa ibang bansa, we all know, it's parang common knowledge natin yan na they are controlled. I think that's the reason, no, na coming from you po na nakakakuha kayo ng information sa amin, sa amin nila Professor Ana at iba pang mga vloggers. Yes. Ito yung reason kung bakit ngayon ipinapatawag nila yung mga vloggers. Kasi alam nila yung mga OFW, like mga immigrants like you guys, talagang ang laki ng contribution sa pag-spread din ng information katuwang namin. So ito yon. So ikaw ba ngayon, Miss Joy, naiisip mo pa bang mag-retire sa Pilipinas with what's going on? Actually po, with PRRD, I have may lupa po ako sa Pilipinas na pinabayaan ko na because I don't want, my plan was not to go back to Philippines, but then after PRRD nakita ko na maganda, may pag-asa pa pala, maganda yung maayos yung bansa natin. Kaya nag-start po akong magpagawa ng bahay doon. With the plan na uuwi ako ng Pilipinas for retirement. Kahit nandito po yung pamilya ko, nandito yung mga anak ko, sabi, alam naman po natin ang mentality dito. Sabi ko, mas maganda pa rin sa Pilipinas. Yun po ang pag-asang nagbigay sa akin na yung mga pangako ni yung pangako ni PRRD good governance. Gaganda yung good governance, gaganda yung health system natin. Kasi yun ang, kapag may edad na po tayo, ang main concern po natin yung health natin dito alaga tayo ng health insurance nila. Pag umuwi, gustuhin man natin na umuwi ng Pilipinas, mag-aalala tayo kasi para sa atin pangit ang health system ng
sa Meaning Philippines. to say, naglaho na yung pangarap mo na mag-settle again or mag-retire sa Pilipinas dahil dito sa sumunod na administrasyon. Not necessarily po naglaho, but I am hoping and I am fighting and I am thankful for you guys na kasama namin na gusto namin o sasama kami sa inyo na makikipaglaban para sa pangarap din namin na makauwi kami sa isang maganda at matiwasay na bansa. Sa Pilipinas, yeah. Yeah, I think lahat naman ganun tayo po. ganyan ang pangarap, no? Kahit ako, akala ko noon, nung naupo na si Bangag, ay talagang ibabangon niya ang Pilipinas. Pero katulad mo, katulad ni Prof. Ana, katulad ng mga palangga natin dito sa studio at mga nanonood, nabudol tayong lahat. With that, thank you Yun nga so po. much, Miss Joy. Thank you at Tete- ingat ka dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi din po. Thank you very Mabuhay much. ka. Ayan. I think marami pang gusto magsalita. Sino yung naunang nagtaas ng kamay, Prof? Brenda muna, sis. Okay. Miss Brenda. Alright. Paki-unmute po. Hello. Okay. Hi, Miss Brenda. Kumusta? I'm fine. Thank you very much. Andito ako sa Baguio. Kaya ako naka-turtleneck because it's... Malamig ba sa Baguio? Oo, medyo malamig. And Nice I'm weather. also working. I'm also working right now. So, kaya nyo nakikita ako na medyo nagtatype. But anyway, this is my first time na maki-interact sa inyo. Mga loday ko kayo eh. Thank It's you. been a long time critic of Pinoy noon while my kuya is pro-Pinoy. But aside from that, I'm also a martial law baby. So ako noon pa, ako ng critic na rin ako ng Marcos. Kasi I've watched mga 6 to 7 years old ako nung dineklara niya ang martial law, the senior. And doon namin talaga naramdaman yung hirap. As in, pipila ka sa bigas, pipila ka sa And I think kung talagang pabulusok na yung ating ekonomiya ngayon, baka ganyan din ang mangyayari ulit. Like what happened in the 1970s. Anyway, I'm not a blogger, I'm not a political blogger. Iba yung iba kasi yung landas na tinahak ko. Although I finished political science, IT support ako ngayon and has been for almost 2 decades na. Ang gusto ko lang iparating sa inyong mga mag-a-attend sa Congress, be very maging matapang kayo pero hindi yung pagalit, because we all know yung level ng mga kausap natin sa Congress, which we have already seen. The past Magdadala po ako ng sibat pagpasok ko pa lang. kung ang araw nga lang makakalusot sa screen, po. But thank Right. you po sa inyong concern. Yeah. Yes, ang ko lang sa akin, be very firm with your stand na we as the bloggers, we are also private citizens at meron pa tayong data privacy. What we are talking about in the social media may or may not be 100% truth because nobody holds the whole truth. But then again, ang magiging kaharap po ninyo sa Congress are mga public officials, meaning they were voted by the people to lead the people and to discuss the concerns of the people who voted them and also us here in the entire Philippines. So dapat ang magiging stand natin dyan is kung ano man yung mga pinagpo-post natin sa social media, basically they have to answer. Tama po. They have to Parang answer. you have to be responsible Hindi and yung- accountable kung ano yung Oo. pinost mo. You're right. Oo, hindi yung
ano nila, ikakat nila ikaw dun sa pagpo-post mo. They're going to say that you are a narco vlogger, you are a pogo vlogger, you are a fake news. Ikaw ba, Miss Ah. Brenda, naniniwala ka na si Maharlika is a narco vlogger? I've watched Miss Maharlika's vlogs and videos for a long time, and I have never Thank you. Maharlika is a dragon vlogger. considered it as narco vlogging. Dragon vlogger. Yeah. Dragon Ball yan, hindi yan narco. Malakas yan. So that is the first point. Apoy ang Yung pinubuga. yung second point ko, I have been with the social media, Facebook, ever since nung inception niya, nung kakasimula pa lang niya na maging popular globally. So, ang nangyari noon, I was then abroad working as an OFW. Ang naging mga tuon ko pa noon is kung bakit ako nagpo-post sa social media is because also the advent of too many porn. Nakailang account na ako, nakailang pages na ako ng mga nagre-report kami. Kasama ko yung mga bata na mga nakilala ko dito sa internet. Nagre-report kami ng mga porn, yung mga pinopost nila na nakapublic, ganon. Sana yun yung mga pagtuunan in Nakikita ka terms of yung discussion sa digital. If we are going to really create a digital law for our country, mas yun dapat para sa akin. Yun lang masasabi ko. I-wrap up po natin ang ating mensahe. Pero last na po na question sa inyo. Ano yung mensahe nyo dun sa nag-hearing? Lalo na dun sa chairman ng nag-hearing. Na mag-hearing sa Tuesday. February 4 yun At sa committee mismo. Kasi sila, yung body yan pero may chair ka. Ang chair dyan ata is si Congressman Fernandez. Ano yung mensahe mo? Yes, to the chairman of Peace and Order Committee, I think, to Congressman Fernandez, kung siya nga po yung head. Sir, kung pwede po sana, ang magiging discussion nyo with the bloggers that you invited is not para magsigawan kayo dyan or para sigawan nyo sila, kundi para to discuss issues in a manner na makaka-arrive talaga kayo sa resolution. Hindi yung purong discussion lang pero napupunta saan giitan ng ideya. Please sir, being the public officials, the voted by people, kindly please give each and everyone during this bloggers conference a good discussion and for everybody else to speak what they have in mind and what they are also proposing, especially mga bloggers, what they are proposing na magiging kalalabasan sana if there will be a digital law to be passed. Yun lang po yung message ko. And to you, to all of you guys, good luck please. Thank you very much. Yes, Miss Brenda, thank you. Sa haba ng sinabi mong English, for sure, i-google pa ni Dan Fernandez yon. Anyway, thank you so much. Thank you po. Thank you, mabuhay ka. Sinong next, Prof? Ang next si Mark. Si Mark Holyland. Yeah. Okay, Mark, you have the floor. Pwede mo nang i-unmute ang sarili mo. Ayan, si Mark. Hello, Mark. Gandang araw. Ayaw ko na sana magsalita kasi sabi na rin lahat Kaya lang, babatiin lang kayo namin nagkakapansalamat kay Maharlika, kay Professor Ana, at siyempre kay Ma'am Table, at kay Spokes na talagang kilala namin dito yan. Kasi nakapunta na dito sa Israel. Binisita kami kasama ni Pangulong Duterte. Basta kami dito sa Israel, nandito lang kami. Nakasuporta sa inyo. Siyempre,
Nagpapasalamat kami ng malaki sa inyong pag-organize sa ganitong pagkakataon. At may organize naman yung block dito ng mga supporter ng ating bayan. Siyempre. Mga nag-isip. Israel din. Thank you, Mark. Okay, kumusta po kayo, Sir Attorney? Okay naman po. Lumalaban pa rin, miski hinahunting ng WAD committee na yan. Lumalaban Talaga, pa rin kaya kami nga- kahit may assassins. Kaya nga po, marami akong advice na ibibigay sa mga vloggers. Ang advice ko sa kanila ay maghanda na kayo ng marami kayong mga baon na pagkain pag kayo pinakulong. Dahil nung ako'y kinulong, isang araw pa lang, nagutom ako doon. Yeah. Alright. So, Sa active na buwabatikos sa ICOM, Sabi mo, spokes, di ba? Sabi mo, talaga po ito patawag yung mga bloggers dahil kung tutuusin nakakatulong pa nga tayo sa kanila dahil hindi naman pwede na lahat na lang sangayon sa gusto nila kahit may mali na. that's true. Yeah. Thank you so much, Mark. Salamat, Mark. At mabuhay ka. Ingat Mabuhay ka. ka. Yeah. Spoke Sari, may katanungan lang ako sa'yo. Go ahead. Recently, di ba, tinransfer si Colonel Grijaldo sa Station 6. Yes. So, once ba expect naman natin kapag natuloy ang TRICOM, WADCOM hearing na yan, ay may makokontempt at makokontempt talaga ang vloggers. Legal ba na ipapakulong ang mga vloggers pag na-contempt sa Alam mga mo, regular na kulungan ng mga mamamatay tao? Unang-una, yung pagpapakulong nila, hindi yan legal. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, pwede lang sila magpakulong kung merong banta doon sa existence mismo ng Kongreso. So yung sasabihin nila nagsisinungaling ka, hindi nila yung puder para magpulong. Ang kailangan dyan, sampahan ng kaso, false testimony na congressional hearing. At dapat dumaan yan sa proseso na sa piskalya at saka sa hukuman bago ang kulong. So actually, yung ginagawa nila, maling-mali. At kaya nga, marami nagsasabi, lalo na yung mga tawag na lang natin mga dilawan pinklawan, na ba't daw ako hindi humaharap doon sa aking WAD committee. Unang-una, humarap po ako dyan 3 beses. 30 hours ang ginugol ko dyan. Ano pa bang gusto nila sa akin after 30 hours? Pangalawa, yung kinontempt nila ako, 34 years na ako nagpa-practice ng batas sa Pilipinas at iba't iba pang mga parte ng daigdig. Ni minsan wala akong nalaman na nakamiss na isang hearing, abogado ka na, off record na pinakukulong at 500 pesos fine. Eh ako, hindi nga ako abogadong umapir, resource person ako tapos pakukulong nila ako. At syempre, halata ko naman na talagang hindi sila titigil hanggang hindi ako mapakulong kasi nga gusto nila akong patahimikin. Alam tingin nila, ang spokes na ito ay malaking bunganga gaya ni the dragon na Maharlika, no? At kinakailangan mapatahimik yan, no? Kaya naman ako, sabi ko, kaysa naman hayaan kong yurakan nilang karapatan ko, layasan ko na lang sila at bahala sila maghanap kung mahanap nila ako, no? At patuloy pa rin tayong nag-iingay at nagsasalita, no, ng katotohanan sa lahat. So wala pong legalidad at all ang pagkakakulong nila dahil talagang kinakailangan yung power to contempt is only to further yung preservation of Congress as an institution. Bakit sila magsasabi na sinungaling ka, kulong ka? Eh hindi pa dumadaan yan sa paglilitis, may parusa ng pagkukulong. Eh kaya nga meron tayong krimen ng false testimony in a congressional hearing. Yun ang parusa sa mga nagsisinungaling. Pero bago ikulong, dadaan muna sa paglilitis. Eh sila wala. At At saka, ilang diba, beses nagsasalita ang Korte Suprema na kinakailangan hindi sapat na sabihin mong ikaw ay sinungaling, kinakailangan dumaan talaga sa formal na pagdinig na ang pagsisinungaling ay napatunayan bago magpakulong. At saka, Malinaw. invitation, di ba? Sis Maharlika, at saka Madam Maharlika, at saka spokes. Invitation as a resource speaker. As a resource person, as a resource speaker, hindi ka naman accused doon at hindi sila korte. Correct. Pero may precedent kasi si Attorney Laika na contempt tapos ililipat nila sa correctional, di ba? Yes. Oo, yung kinukulong kapag meron ng sentensyadong criminal At si Colonel Grijaldo. The same din. So meron ka nang nakikita na ganun na pwede nilang gawin even any case. Kasi imagine, sabihin na natin 40 ang in-invite. 10 lang dyan ang mag-attend. Sabihin natin
Tapos i-contempt nila dyan. Saan mo ilalagay yan? Hindi Diba? naman ganyung kalakihan ang Wala. ang representative. Kasi yung kulungan ng detention. Congress, ginawa nila ng hotel ang mga sinungaling, yung mga nagsisinungaling laban sa mga Duterte. Kaya nga ako nagkasakit pagkatapos ng isang araw ng pagkakakulong kasi katabi ko yung dalawang mamamatay tao ng cellphone test na pumatay ng dalawang Chino, nakatabi ko lang. At tapos, yung lock niya, dahil nga kulungan niya, nasa labas. So nabubuksan from labas. So hindi ako makatulog, linagay ko yung kama ko, dinalandra ko yung ulo ko ng kama ko sa pintuan para bago at least ako nila pasukin at patayin, magigising man ako, makikita ko kung sino sila, no? Yeah. Ngayon, ginawa pa nilang hotel dahil ang dami nilang mga pinagsisinungaling sa Kongreso na rini-reward. Ang reward nila, imbis na nakakulong sila sa Muntinlupa dahil lahat ay sentensyado with finality, kaya nasa Muntinlupa na, gaya ng Mandaluyong, with finality na rin yun, ay pinibigyan nila ng hotel-like accommodations dyan sa Kongreso. So yung mga talagang- pinatestify nila na mga kriminal na charge na Yes. convicted, nandoon pa rin hanggang nasa Congress pa rin. Nandoon, naka-hotel sila ngayon doon sa Kongreso imbis na nasa Muntinlupa. Linipat sila mula Muntinlupa. At ako ay nagtataka bakit hindi nagsasalita ang Korte Suprema dyan. Ako, marami akong gustong sabihin pero dahil ako ay isang alagad ng batas, ako isang officer of the court, nananahimik lang ako. Pero yung issue ng mga sentensyado with finality na nakakulong sa Muntinlupa, na ngayon ay nakakulong dyan sa batasan, alam mo, hindi po pwedeng gawin yun ng walang permiso ng Korte Suprema eh. At sana naman, alam ng Korte Suprema yan, sitahin nila ang Kongreso dahil maski hindi sila mga politiko, meron pa rin tayong konsepto ng co-equal branches of government. Mali naman yan na pinaghihimasukan ng Kongreso yung jurisdiction na hukuman. Dapat naman, depensahan mismo ng Korte yung kanilang jurisdiction na lahat ng mga sinintensyahan ng ating hukuman, dapat nandoon kung saan sila dapat naroon at hindi nabibigyan ng special treatment. Dahil alam naman natin na marami dyan pinasinungaling lang na laban dun kay dating Presidente Rodrigo Duterte. At pangalawa nga pala, no, dyan sa Amerika, walang nakukulong ng contempt. Bakit? Wala silang kulungan. Kasi kapag contempt, ang dapat na nag-enforce niya yung Sergeant at Arms, ang dapat ang kulungan sa Kongreso lamang. Hindi po pwede ihalo yan doon sa kulungan ng Ejecutibo dahil sa separation of powers at lalong-lalo hindi na po pwedeng ihalo yan doon sa mga sentensyado na mga hukuman. Only in the Philippines. Kaya naman talagang talagang tuloy-tuloy lang ang ating pagkikipaglaban sa mga huwad na ito. So I think may mga speakers pa tayo, no? Sino kanina yung next, Prof. Ana? Ang tag nito, so far ang nakataas ang kamay is si Rudy. Pero si Rudy ay binigyan natin kanina ng space na magsalita. Nagsalita si Rudy. Pagbigyan mo natin yung iba. Wala. Si Elsa ba magsasalita? Si Elsa? Can you show your dog? Elsa iPhone? Oh, Elsa's iPhone. Can you show your alindog? Magsalita Unmute yourself, please. Unmute mo kaya. Unmute na. Mukhang nakatulog na si Elsa. Si Fred. Hi, Fred. Are you there? Andito si Fred, yes. Pwede rin i-unmute. Unmute mo Unmute niya. mo, Fred. And then, pwede na. Oo. Wala, natulog na rin si Fred. Si Mr. Gerardo Habang Ferrer. patulog sila, itong si Maharlika, gumigising sila sa Amerika pero hindi ito natulog. 7:48 in the morning na sa kung nasaan si Maharlika. Walang tulugan. Walang tulugan para sa kalayaan ng malayang pananalita. Diba? Pero folks, before pa tayo tumawag ng isa, kung may nagtaas na ng kamay, aside from Mr. Rudy, kasi Mr. Rudy, you were given a chance earlier eh. Sandali muna ha, sir. May tanong lang ako kay Spokes. Spokes, ano yung mga posibleng legal action, if in any case, ng mga Vloggers na pinatawag doon? Unang-una, may mali din sa mga pangalan.